Kongreso. Nako. Issue pa rin. Ang punto doon, issue pa rin no? Exactly. Di matapos-tapos. Para kasi may punto naman Kaya mahirap talagang tapusin kapag lahat may katwiran. Kumbaga matira matibay. O hala. Children March for Nicole, Army Reservist question. Classes in the New Year opened yesterday with a seat in Grade 1, Section 1, Kamya at the Tala Elementary School in Caloocan conspicuously empty. The seat was assigned to 7-year-old Stephanie Nicole Elia, who succumbed to the other day to injury from a stray bullet that struck her head as she was watching the fireworks on New Year's Eve. The girl died with a bullet still in the left side of her face Wednesday afternoon at the East Avenue Medical Center. Aquilino appealed to the suspect to come out. Police forensic experts said the bullet that killed Nicole came from a .45 caliber pistol. Investigators are now conducting ballistic examinations to the slug extracted from the girl's head to determine if the handgun used is registered and who the registered owner is. Chief Inspector Joseph Palmero of the Philippine National Police Crime Laboratory Political Division said the bullet hole in Nicole's skull indicated that the trajectory was about 90 degrees. After the initial autopsy, Palmero said investigators would check on the position and the direction the victim was facing when she was hit, which would help determine the possible position and location of the shooter. He added the bullet has been forwarded to the Crime Laboratory Firearms Division to undergo examination through Integrated Ballistic Identification System, or IBIS. Chief Inspector Armand Guerrero, Crime Laboratory Firearms Division Director, said the bullet would be compared to the IBIS database, which at present contains about 70,000 samples of bullets. Another important aspect that could help police locate the shooter was the position of Nicole's body when she was hit and when she fell after being hit, Palmer added. Police said they have recovered a total of 11 slugs at a .45 caliber near the victim's house, with initial reports that at least 3 neighboring houses were also hit by stray bullets. Chief Inspector Ronald Perilla, Caloocan Police Force Extension Office Investigation Chief, said they have in their possession at least 9 slugs, with the 2 others in the custody of a barangay official in the area. Interior Secretary Manuel Rojas II ordered the PNP to immediately locate the charged shooter. Rojas personally relayed his order to PNP Director General Alan Purisima to track down the owner of the handgun that killed Nicole. Purisima, for his part, appealed to the public to help authorities to identify the shooter. Purisima added there are other concerned officials and friends who expressed willingness to contribute monetary rewards. Okay. Ito ba yan? Ano, medyo bigyan nga natin ng linaw tong issue na ito. Napakainit di ba? Pagkatapos nating magdiwang-diwang ng ika-23 na taon, no? Ng ating mundo, ika nga. May namatay, may nasugatan, may nabiyak ang ulo. Meron naman talaga, di ba, architect? Maraming naputulan ng daliri. Kaya itong ating 7 taong gulang na batang ito, na kung saan tinamaan nga ng ligaw na bala, di ba? Ay nako, binawian na nga ng buhay. Kaya yung bala pala na nananatili sa likod ng kaliwang mata nung bata ay 'di ba tumama ito sa mismong bunbunan ni Stephanie. At ito ang naging sanhi ng pagkakoma niya at na cardiac arrest na ito. Kaya nitong baka 8 beses nga ay binawian na siya ng buhay nung kailan yon? Nung January 2 lang. At ang forensic ballistics, tingnan natin yung kanilang analysis dito. Yung bala daw po na tumama sa biktimang ito, no? Kasi nga, sa impact ng bala nito, architect pala, mapag-aalaman na yung kung kaninong kalibre ng baril na pinanggalingan pala nito. Naniniwala ka ba nito? Siyempre, kasi may mga identification yan, lahat ng baril sa lahat ng baril. Oo. Yung ballistics sa info ay nakapagsabi sila kung ano uri ng baril. At na kung saan
talaga pong pwedeng malaman, no? Kung kaninong nanggagaling. Dahil kabisado daw pala dapat ng mga otoridad ito, no? At ngayon, ang problema natin, architect, kahit kabisado pa ng mga ito, kung hindi naman gagamitin itong makabagong kagamitan natin sa ngayon para lang matukoy kung kanino galing nga itong balang tumama sa bata noong bagong taon. Di ho ba? Kasi yung proseso nung 15th century lang, architect Hmm. Noong araw lang 15th century, tandaan mo, natukoy nga nila noon maraming problema na na-solve, ano? Na talagang na natukoy dito noong 15th century. Yung pa kaya ngayon. Kasi siyempre may mga records, no, na Hmm. talagang pwede nilang pagbasihan. Kaya dapat gampanan talaga nila ito. Kaya pag ginampanan yan, architect, masusolve ang problema. Pero paalala nyo, no? Kasi hindi naman lahat ng baril ilisensyado, no? Lalo na mga pwede. Paano yun? So, Mm-mm. ang isang basihan siguro na din yung tradiction ng baril, yung angle ng baril. Doon na Mm-mm. matutukoy yung location at kung sino may baril sa area na yun. Ayun, yung Tama. problema. Okay, at yan po, no? Meron po tayong bisita sa kabilang linya. Ang ating president ng alumni sa San Sebastian College ay nasa kabilang linya at meron po yatang magandang balita. Happy morning po, Sir Alex Salvador. Happy morning! Okay, mukhang may magandang balita po tayo. Ano pong merong events na naman ang alumni? Mukhang napakasipag ninyo po. January 17, Malapit na yun eh. Baligolf. Malapit na. O yung mga mahilig mag-golf, bagay dyan. Oh. Okay. Pwede rin po ba dyan, Sir Alex, yung mga hindi taga San Sebastian na gustong mag-golf? Textmate na lang. Okay. So, calling or Baste, Yung San Sebastian dyan. Exactly. Ayan, special announcement po yan sa mga San Sebastian at alumni. Ayan, ang ating president po yan, si Sir Alex Salvador. Kailan uli po yon? Okay. Marami po salamat. Meron pa po ba tayong panawagan? Okay po. Sige, go ahead po. Wow, busy kayo ha? 4 p.m. Okay, napakasipag ng presidente po Magkasunod ng yan, magkasunod. alumni San Sebastian. Maraming salamat po, Sir Alex. Sa susunod muli. Opo. Maraming salamat. You're welcome po, welcome. Happy morning din pala dyan kay Chito Balagtas at kay Penny at sa CDM. Si Carlo Masaho at si Nel Villanueva. Happy morning. At sa iba pa mga former CDM or CDM. Okay, para naman po sa balitang ibang bansa. Nako, eto bayaning-bayani ang isang kaibigan dahil may nalunod na isang Pinoy doon pero sinagip din ng kapwa Pinoy nurse. At nagbuwis nga lang ng buhay ang isang Filipino worker natin matapos sagipin yung inaanod na kaibigan sa Budswo Beach, Australia. Sa ulat nga ng The Daily Telegraph yan, nalunod yung Pinoy worker na si Genesis Hernandez noong Sabado lang ng hapon. December 29 po yan nangyari. So batay po sa report, 27 anyos na si Hernandez ay nagtatrabahong nurse yan sa Australia gamit ang work visa. Kaya nagsiswimming ang Pinoy kasama ang 2 katrabaho at itong 3 kaibigan nang tangayin na iyan ng malakas na alon at nakalangoy umano pabalik sa pangpang ang Pinoy at 4 pa nitong kasama. Kaya gayon pa man, base sa pagsisiyasat ng pulisya, binalikan ni Hernandez at 2 pa nitong tropa ang isang kaibigan hanggang sa nawala ang Pinoy nurse sa paningin po ng kanyang mga kasama. Kaya nang ma-recover ang Pinoy na 3 buwan pa lang sa bansang Australia, hindi na ito na
revive pa. So, yun po. Sana maging bayani tayo na buhay. New Delhi gang rape, suspects charged with murder, rape, kidnapping. The men accused in the gang rape of killing of a 23-year-old Indian woman were formally charged with murder, rape, and kidnapping in a New Delhi court Thursday, a senior police official said. The attack on the woman who died from the severe injuries last week has appalled and enraged many Indians, prompting widespread debate over the way the country handles sexual assaults and the treatment of women in Indian society. Police admitted the charges against the 5 suspects before the new fast-track court in Saket, a southern district of New Delhi, said Suman Nalwa, a deputy police commissioner of a special unit for women and children. The victim, whose name has not been released, died Saturday in a Singapore hospital where she received treatment after being airlifted from New Delhi. The men are accused of assaulting the woman and her male companion on a bus in an Indian capital on December 16, robbing them of their belongings before dumping them at the side of the road, police said. The male companion was eventually discharged from a local hospital. Protests, which have been taking place every day since the woman died, continued Thursday in the New Delhi authorities plan to seek the death penalty for the accused. CNN affiliate IBN reported with many calls for the men to be hanged, including from the victim's family. And the sixth accused is confirmed to be a minor. He could be sent to a children's home for a maximum of 3 years, according to IBN. The 11 lawyers who make up the executive board of the Saket Bar Association on Wednesday vowed not to represent any of the accused assailants because of the nature of the crime. In addition, the Bar Association has appealed to its 7,000 members also to refrain from representing the accused, said the Association of Presidents Raipal Kasana. Okay, at narito naman ang balitang ibang bansa pa rin. Happy news dahil ang PhilAm nahirang na Senate President sa Hawaii. O diba, napili bilang bagong Senate President ng Hawaii. Itong Filipino-American Hawaii State Senator natin, si Doña Mercado Kim. Ito po ay sa Muanalya, ay Kalihi Valley. Yan, paano ba yun? Parang gusto ko magsayaw-sayaw ng Hawaiian dance. O, diba? Sa report nga, nabatid po na nagre-organize itong Upper House State kasunod dyan sa pagkamatay ni longtime Filipino champion at U.S. Senator Daniel Inouye. Si Kim na dating Vice President ng Hawaii Senate, ito po ang siya ngayong namumuno sa ika-27 Hawaii State Legislature ngayong Enero. Kaya ang PhilAm na ito na senator ang humalili pala kay Senator Sean Chutsi o Choi na nanumpa naman bilang Lieutenant Governor. O diba? Talagang nabatid din po ng PhilAm yung unang nahalal sa Hawaii Senate noong taong 2000. Kaya sa ngayon, bukod kay Kim ay may dalaw pang Filipino-American na nakapwesto sa State Senate na kinabibilangan ni Noel Espero noong 19th District at Donovan de la Cruz ng 22th District pala, no? Nako, talaga namang may pagmamalaki ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Okay, at para sa panghuli nating balitang ibang bansa. Groups seek halt to Arctic offshore drilling. In Anchorage, Alaska, 2 national environmental groups are calling for a halt to federal permits to Arctic offshore petroleum drilling after the grounding of the Royal Dutch Shell plc drill ship off Alaska's coast. Representatives of the Natural Resources Defense Council and the Wilderness Society say Shell has demonstrated it's not ready to drill in Arctic waters. They say the risks are too large to make mistakes in one of the most fragile places on Earth. The drill ship Kuluk performed preliminary work on a well during the open water season in the Beaufort Sea. It was being towed to Seattle last week for upgrades when it became separated from tow lines. Efforts to maintain reattached lines failed at the barge ground Monday night on Sitkalidak Island near Korea. Okay, yan po ating mga balitang ibang bansa at balitang Pinas na ating nalakap. At isusunod na natin ang ating kalusugan ngayon. Happy morning! So, ang arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp
at nagnanais na makapagtrabaho at matuto sa isang mahusay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects, mag-email ang resume at work samples sa studiosupremo@hotmail.com. studiosupremo@hotmail.com. Ang kalusugan ngayon! Malusog ka ba? Kalusugan ngayon! Kalusugan ngayon! Hindi ko alam. Sa'yo! Yabusan! Anong pag-uusapan? Collaboration of super. Yeah, so, ay, hindi ka dito. Ang ating morning program ay hatid sa inyo ng Baby Peanut Butter, ang katakam-takam na palaman sa tinapay. Available at all leading grocery stores. For more information, please call Mr. Benko on 0928-757-8717. There comes a time when we need a certain call, when the world must come together as one. There are Hindi siya si Munina eh. oh, when it's time to lend a hand tonight. Ang Happy Morning program ay nagpapasalamat sa mga nakibahagi sa operation sa Gitbuko. Mainly, Mr. and Mrs. Eunice Superman Groner of New York City. Sa Gitdag Hong Kong, ESM Builders of Architect Ed S. Muyon, Mr. and Mrs. Junluca of Saudi Arabia, sa Dr. Paul Salas, Beeswax Pa Honors, Miss Rina and Mr. Matthew Tan, Miss Kate Yasay, Mr. and Miss J.J. Hopida, Artista Salon Miss Maricris Delino, Mr. Keith Lusa and Miss Angelica Iwen, Boris Garlimon and Miss Muni Tuligpa, Miss Marilyn Dimoto, Miss Milako, and Miss Melvin Guevara and friends, at sa Happy Morning team and volunteers na tumulong sa pagmamahagi. Maraming salamat po. Unique, Ang Happy Morning program ay hatid sa inyo ng More Life Transfer Paco, a new paradigm in nutrition and healthcare. For more information, please call Mr. Frank Oy on 0999-991-5095 o sa 925-4939. Sayaw muna tayo. Yan ang name. The reason. Ang kalusugan ngayon! Malusog ka ba? Kalusugan ngayon! Kalusugan ngayon! Okay, happy morning po muli mga mahal at taga-subaybay. O hala, excited na naman po tayo. Dahil syempre pa, kakaiba na naman ang ating kalusugan po ngayon. Dahil syempre mahal na mahal natin ating mga kababayan, ano? At mahirap magkasakit. So hala, sino ba ang tutulong po sa atin? Kaya narito na ang ating mga butihing bisita na wala pong sawa rin na pagbibigay ng suporta sa inyo. O, diba? Dito lamang yan sa programa Happy Morning. Okay, papakilala po muna natin ang representative po ng ating director ng ATI. Ano ba itong ATI? Mamaya pag-usapan natin. Narito po sa tabi ng inyong lingkod, si Miss Antonieta Arcillo ng DA-ATI. Happy morning, Miss Antonieta. Happy morning din po sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayan, maganda rin ang boses. Oh, hala, narito naman po. Spread Organic Spread Organic Agriculture in the Philippines. Isa po 'yan sa kasama natin. Si Monina Di Guzman, tama ba? Oo. Happy morning, madam. Bumati po tayo. Happy morning! Ayan. At syempre, yung pinakamasipag sa Spread Organic
Agriculture in the Philippines, ang nangunguna sa lahat. At talagang kilala na po yata ito kahit sa sulok ng mundo na, hindi lang Pilipinas, kasi sikat sa Facebook. Ilang libo na po yata ang nakakilala nito sa Facebook, baka milyon na. At international na po talaga dahil sa malalaking network ay nakikita na rin po natin ito. At saang-saang mga magasin na rin naroon. Walang iba ang kilalang si Miss Sandy na si Sandra Selly. Happy morning po! Happy morning at maraming salamat na in-invite nyo kami ulit dito. Opo, talagang suki ang spread organic agriculture in the Philippines dito sa Happy Morning dahil laging maganda ang mga balitang ibinibigay po sa atin. At may kabuluhan. O hala, eto na, magsisimula na tayo sa ating kwentuhang pangkalusugan dahil ang DA, yung ATI, ay mayroon pong nais na ipaabot sa atin. At kung papaano po magkaroon ng tandem, ika nga itong SOOP, no? Yung Spread Organic Agriculture in the Philippines at ang DA natin, Department of Agriculture at yung ATI. Ano ba ibig sabihin ng ATI, Madam Antonieta Arceo? Ang ATI po ay isang sangay ng Department of Agriculture. Ito po yung Agricultural Training Institute. Kami po ang namamahala ng lahat ng mga training, seminars at pagbibigay kaalaman sa ating mga extension workers at mga magsasaka sa kanayunan. Ayan, extension workers. Kaya sabi ko nga yung mga magsasaka natin, hindi pa huli sa teknolohiya. Kasi, siyempre, kung walang teknolohiya, paano sila ma-extend? Di ba? Tama. Okay, mamaya yan. Paano po pumapasok dito yung Spread Organic Organization, Madam Sandy at Ma'am Antonita? Yung Spread Organic Agriculture in the Philippines, Ay, sorry. gusto nating makapagbigay ng mga libreng seminar. Hindi lang sa mga farmers, pero dun sa bagong breed or bagong mga magsasaka. Ito yung mga namumuhunan or yung mga OFW na gusto lang tulungan yung mga kamag-anak nila na nasa Pilipinas. So, paano tayo makakapagbigay ng libreng seminar? Siyempre, maraming cost yun, yung mga venue, ang pagbigay ng honorarium sa speakers, at saka maraming ibang gastos. So, nakipag-team up tayo sa gobyerno. Ayun. Oo, kasi marami naman sila nandyan na ang network nila. Merong mga venues yan all over, Ang nationwide. problema walang budget minsan kasi magastos. 'Di ba? Kaya mabuti may DA. Correct. Pero Tama. in the same manner, kung dahil nakipag-partner din naman sila sa private, meron tayong mga pwedeng mga gawin na projects na hindi naman nangangailangan na malaking budget kasi Ayun. nagkakatulungan ang private at saka gobyerno. Tama. So malaking bagay ano. So papaano? Yun yung mga paraan na tutulungan ninyo sa isa't isa, no? Malaking bagay nga sa ating mga magsasaka. So bakit niyo po naisip? At ano talagang pinaka buod o punto na inyong tema ng pagtatandem ng SOOP at ng ATI? Katulad nga na nabanggit ni Ma'am Nyat kanina, na ang kanilang trabaho is dun sa extension workers. Pero tayo nga, Ayan, palawigin natin yan ng extension yun. workers. So, Oo. Madam Antonieta, papaano nyo po nasimulan yan? Bakit naisip na gano'n? Kasi syempre nga naman, yung mga magsasaka natin, lalo na sa malalayong lugar, mga walang kuryente doon, o yung mga malayo sa mga teknolohiya. So, paano nyo po nabigyan ng serbisyo itong mga ito? Paano paraan? Actually po ang ATI, bali ang una po namin sinasanay is yung level ng mga extension workers sa mga local government units. Bali yan po yung mandato talaga ng ATI is to train our agricultural extension workers in the LGUs sa mga munisipyo. So, may pagtitrain muna. Okay. And then, ito namang mga extension workers natin, they also provide the trainings and share their knowledge dun naman sa mga magsasaka. But, syempre, hindi naman din lahat mako-cover ng ating mga extension workers. Ang ating mga LGUs, pwede po silang humingi ng tulong sa ATI na matulungan sila in terms of providing trainings for them. Kaya nagpapasalamat po kami sa SOAP, sa Spread Organic Agriculture, kasi sila, they also have the resources, like yung mga resource speakers na pwedeng maimbita namin na libre. Through them,
Kumbaga, ngayon, Sopen ATI has a new project which is we will provide seminars, hindi po training kasi mga one-day seminar lang po ito, half-day Mm. seminar Mm. on various aspects ng organikong pagsasaka. Ayun. So, paano po yun na Ma'am Antoinette, o Antoinette na lang pwede, Ma'am Antoinette, kasi ang haba, no, Antonieta. Mm. Yung, yun na nga, yung mga nasa kabundukan ng mga magsasaka natin, mga nasa malalayong lugar, anong serbisyo po ang ginagawa po natin? Bali, etong yung sa SOAP, ATI po Kasi may na, nabasa po ako doon na pwedeng i-text, ano yun? okay. Kaya sabi ko nga, high-tech na rin yung mga magsasaka natin, hindi nagpapauli sa teknolohiya. Mm-mm. 'Di ba? Oo. So, yun din isa sa serbisyo ng ATI, tama ba? Opo. Bali, ang ATI ngayon, Mm. sa pangunguna po ng Department of Agriculture, meron na pong Farmers Contact Center. So, Ayun. yung ating mga magsasaka, they can text, pwede po silang mag-text sa Mm. 39132 or 0920-946-2474. So, lahat ng tanong nila pwedeng Opo, kayang, may agents po tayo, may mm. dalawa po tayong agents na pwede pong sumagot ng kanilang mga Dalawa katanungan. lang? Opo, Mm. eto naman, sila naman po is our agriculture graduates and Mm. kahit po sa local dialect, pwede po nilang itanong yung kanilang mga katanungan tungkol sa Mm. agrikultura Mm. dahil nakakaintindi po sila or very conversant po sila sa ating mga local dialects gaya ng Ilocano, Mm. Hiligaynon, Cebuano, Oo. yung gano'n. So, Oo, hindi kasi po maraming, structured yung marami ating tayong mga questions. magsasaka ngayon, kahit nga Tagalog, hirap sila eh, 'di ba? So, malaking bagay nga. Okay, so ano pa pong mga serbisyo? Aside from the trainings, namimigay din po kami ng mga info materials, no? Mm. Yung mga pulyeto natin, Mm. yung mga leaflets natin. Actually, ang ATI at saka ang SOAP, meron din kami naging project, yung directory ng mga organic agriculture suppliers, Mm. producers, mga farmers, yung gano'n. So, info materials, tapos meron na rin po kaming e-learning, Mm. um, para po dun sa may mga computer, may internet connection, hindi Mm. na po nila kailangang pumunta Oh, sa 'di ba? aming regional training centers. Kaya nga. They can log on dun sa site. Libre po ito lahat. Mm. Wala pong bayad. So, pwede po silang mag-register. Mamili po sila kung anong kurso o anong training o pagsasanay ang gusto nilang kunin. Meron tungkol sa goat, meron Mm. tungkol sa paggawa ng vermicompost, paggawa ng mga organic fertilizers, at marami pa pong ibang mga production technologies na maaari po nilang i-access anytime. Ayan. So, Madam Sandy, yung spread organic of agriculture, kumusta na po? Um, Masyadong mainit kayo eh. ano, Ang sipag. ang daming, talagang Mm. ano, kunwari kung ano yung, pag meron kang gagawin na maganda siguro, mas malaki mas maraming pumapasok na parang branching out na pwedeng gawin. Actually, meron nga kami new project with ATI and BAR for that matter. Gagawa kami ng telemagazines. Talaga. So, yung Mm. telemagazines na yon, it's not on the air, pero ilalagay siya in video form and then i-distribute yun for free. Oo. Oo. So, ang point doon, bakit telemagazine and hindi lang pure instructional, Mm. sometimes yung tao na manunood, hindi naman interesado eh. Tama. Pero siguro dahil para siyang nanonood ng telenovela or para Mm. siyang nanonood ng isang TV show, Mm. maengganyo or maipapasa niya yung kwento na yun or yung CD na yun sa ibang tao naman na mas magkakaroon ng interest. Interes. Oo. Oo. So, ano po masasabi natin sa ngayon? Yung mga kurso po sa mga iba-ibang eskwelahan, tila yata naglalaho na yung kursong agriculture. Anong masasabi natin doon? Actually po, ang ATI may scholarship kami. For, Kaso ATI lang. hindi po, eto pong yung Mm. DA, actually, DA, Mm. meron pong ino-offer na scholarship para sa mga anak ng magsasaka na gustong makapag-kolehiyo, pero ang kailangan, requirement is kailangan agriculture or fishery na kurso yung kanilang Mga ilang taon bago nila matutunan yan? Bali, ano yun, 4-year course. Ano Bali, rin? scholarship po siya Oo. sa mga universities para sa Mm. mga anak ng mga magsasaka na gusto magkolehiyo. Mm. Meron din po yung ladderized training Ano po na yun? ino-offer namin para naman sa mga
high school graduates din Mm. na interested to go into agriculture. Mm. Bale, kung dun sa scholarship, academe yun, ano, Mm. 4-year Bachelor of Science in Agriculture, ganun. Sa ladderized training course, they will undergo, etong mga scholars natin, ng mga Mm. kabataan, Mm. they will undergo mga 1 month to 2 months na purely academic work. And Mm. then the rest, mga around 6 months to 6 9 months. months na Doon na doon sila sila aktuwal actual na. na iaano nila, Mm. practice nila yung natutunan nila Mm. doon mismo sa farm ng mga successful nating mga magsasaka. Magsasaka. Oo, para Yes. yung mga experiences ng ating mga naging successful na mga farmers makuha nitong Makuha rin ating mga nila. Oo, kasi kabataan. iba rin yung So, aktuwal. yun yung Kasi mamaya yung iba, ay, ang dali-dali lang isipin. Pag aktuwal na, naku, baka pati paghawak ng lupa ayaw na. Di ba marami Oo. kaya marami mga ayaw ng ganyang kurso. So, paano natin maingganyo ng mga ito? Kasi, di ba, yung bansa natin ay Asia po tayo. Talagang punong-puno tayo ng pananim yung ating bansa. Tila medyo naglalaho-laho na dahil walang gaanong, kukonti na lang yung mga nagkaka-interes para magtanim. Yung mga estudyante natin sa ngayon, di ba, Madam Sandy, talagang kung mag-survey po tayo, ilang porsyento lang, 10% lang yata ang nagkaka-interes para matutunan ng pagtanim. Pero kadalasan, mga ano na, ibang mga course ang mga kinukuha nila, lalo na sa mga technology, di ba? So, paano po yan after 20 years kung konti na lang yung magsasaka natin? So, dapat po talaga, siguro yung bugbog sarado yung pangangampanya ng ating gobyerno hinggil dito sa kursong ito, no? So, dapat buong eskwelahan, sang-ayon ba kayo na dapat may mga kurso rin na agriculture, di ba? Hindi lang kayo, hindi lang ATI. Kasi kung kayo lang, at sa ilang population meron po tayo, ano? So, kaya-kayang sakupin ito. Actually, marami namang state universities and private universities na nag-offer ng agriculture, veterinary Mm. medicine courses. It's just that ang nagdidwindle yung enrollees. So, Ayun nga. yun yung scholarship na binibigay. Kaya, Oo, so wala hindi nang ka naman ano. sa ATI mag-aaral. Mm. So, nationwide, kunwari kung ikaw ay taga Region 6, so Mm. doon ka rin sa mga state colleges na nandun. Mm. That's how can we help? Kasi it's not just teaching the person na ikaw ay maging magsasaka. Pero paano? Kailangan maengganyo mo sila eh. Tama. Kailangan matanggal natin sa kultura na ang magsasaka ay mahirap, Mahirap, na mababang uri oo, lang, correct. So, mababang kurso paano natin lang. gagawin yan? So, Mm. I guess with the telemagazines na meron tayong mga storylines or storyboards na Ay pinag-uusapan, nako, para sa ang akin ang successful magsasaka, worker. bayani. Correct, correct. At Di saka ba? yung para maipakita mo na iba na yung itsura ng farmer, pwede ka namang maging mukhang maayos, Tama. glamoroso. Tingnan mo si Monina, Oo, di ang ba? gaganda nga Ang ng mga ganda-ganda taga-soup. nating Ay, wala farmer. akong masabi sa mga taga-soup na ang sosyal. Si Ma'am Gigi, di ba? Ma'am Gigi Mores. Oo, kasi Halos lahat pwede mo eh. namang hindi ka na, Si Ma'am. pwede mo parang, kasi lalo na kung kumikita ka naman, meron kang disposable income, so hindi ka kailangan mo kang kawawa, nakapag-aral din ng mga anak mo. Tama. May Sige pa. idadagdag lang ako doon. Ano? Actually, ang kampanya namin ngayon sa ATI, sa Department of Agriculture, yung ang magsasaka, dapat maging proud siya na magsasaka siya. Dahil, yun nga, kung wala kami Walang mga candy. magsasaka, Tulad wala dito, kayong pagkain. kakaiba to. Diba? Wala Walang kayong candy. pagkain. Walang ganitong klaseng candy, ha? Walang magpapakain sa atin. Tama po kayo, Ma'am Antoinette. No? Kaya proud din po ang Happy Morning sa magsasaka. At ano pa pong dapat nating tandaan kung gaano kahalaga ang magsaka? Bali, ang kampanya din namin na isa is, yun nga, yung ating mga farmers, gawin silang farmer entrepreneurs. Lalo na yung ating mga kabataan. Opo, sa susunod pag-usapan natin yan. Mahaba yan, maganda yan. Kasi maraming mga magsasaka sa atin, magaling magtanim, magaling magpalagok. Problema, hindi nila alam paano ibenta. Hindi nila alam paano maghanap buhay. Diba? So, sila yung nagpagod, nagpawis, pero sila yung kakarampot ng kita. Diba? So, next time, yun naman po ang ating pag-uusapan. So, ngayon, dun po medyo konti na lang oras natin. At, sige pa po, ano pa pong pinaka-importante?
na dapat na malinawan natin yung kahalaga ng ATI at ang soup? Basta po ang sa amin sa ATI is walang sawa po ang paglilingkod ng Department of Agriculture at saka ng Agricultural Training Institute kasama na rin ang Spread Organic Agriculture in terms of sharing knowledge, yung pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa agrikultura. So we do that through our seminars, trainings, yung aming Farmers Contact Center, yung mga IEC materials na pinamimigay po namin. Okay, saan po sila maaring makita, mahanap, or sakaling yung mga iba pa na gusto ring matuto bukod sa website po pala ninyo? Ano pong website natin? Naroon po ba lahat ng informasyon hinggil dyan sa mga sinasabi mo? Para po sa dagdag kaalaman, pwede po kayong mag-log on sa ating website sa www.ati.da.gov.ph. At para naman po sa e-learning, pwede naman po kayong mag-log on sa www.e-extension.gov.ph. At para sa ating mga magsasaka, just contact us sa Farmers Contact Center 39132 po at 0920-946-2474. Ayan, salamat. Yung e-learning na yan, meron po bang bayad? Wala po, libre po Ay, yan. libre yun. O, di ba? So, kahit nasa ibang bansa, pwede matuto. Basta po Pinoy. Pinoy, di ba? Para pag uwi ng Pilipinas, may alam na. Apo. Aktual na lang. Di ba? At yung inaipon nilang pang puhunan, pwede na. Di ba? Ang gandang balita. Kayo po, Madam Monina, ano pong karanasan natin bilang isang magsasaka na maaari pong maging tandaan or maging huwaran po ng iba? Ako naman, ano lang, Ilapit ko yung mic. ako bilang magsasaka ay nag-a-advocate ng organic. Kasi ito'y para sa kalusugan natin. Kaya pala ang ganda. Kasi mga mahilig sa organic kong pamumuhay, talagang iba yung aura eh. Hindi fake. Pag tumawa hanggang ngala-ngala talaga. Di tulad ng mga peke, no? Ha, ha, ha. Tumatawa na pero pilit kasi nga naninigas dahil peke lahat, di ba? Oy, totoo lang tayo kasi siyempre, di ba, organic nga eh. Yun ang kagandahan ng organic ko. Di ba, tama po? Ayan, maging totoo lang tayo. Alam mo, sa Happy Morning, totoo lahat dito. Ayan, ang saya-saya. At ayan, maging organiko na rin ang ating pamumuhay para humaba ang buhay. At may pera pa, 'di ba? Hindi yung ikaw kinukunan ng pera. 'Di ba? Kasi yung iba, gastos lang ng gastos, pambili ng pagkain, pambili ng gamot, pambili ng cosmetics, 'di ba? Eh kung ikaw na mismo nagtanim sa palibot ng bahay mo, kunin mo na lang yung pera mong naiipon, ipili mo na lang ng bahay. 'Di ba? Bahay, kubo, kahit munti. O, 'di ba? Yan ang gusto ko, pangarap ko yan eh. Paano ko nga maghanap ng lupa? Libre dapat. Gusto ko magtanim na rin. Talaga, totoo yan. Talagang sa paso. Meron na ako sa paso at talagang ginaya ko yung mga na soft drinks. Dinisign ko pa, ginawa kong flower. O, di ba? Paunti-unti. Tapos bumili ako, kumuha ako ng mga seeds na maliliit. Tinunay kong tumubo. Nakakatuwa, dikit-dikit nga lang. Kulang sa kaalaman pa eh. Kailangan ko mag-seminar. Yan. Di ba like nga ako sa'yo? Kasi nagtatry ako na matiming ko doon na oras. Magsi-seminar talaga ang inyong lingkod. Sama-sama po tayo na maging magsasaka. Ano man ang ating kategorya sa ating buhay. Dahil lahat tayo talagang kailangan nating kumain. Okay, sa panghuli po nating meron po tayong dapat na sabihin pa at ilang minuto na lang po. Ma'am Antoneta, nalilito ako. Antoneta Arceo, bilang panghuli po. Siguro po pwede namin i-announce yung seminar. May seminar po ang SOAP at saka ang ATI bukas. Doon sa Elliptical Road, sa office po ng ATI, katabi po kami ng DAR. May seminar po on horticulture and irrigation on tropical settings. Ano oras? 8 in the morning until 5. Sisikapin natin. Sisikapin ko. Meron din po sa every third Friday of the month.
may mga seminar series po ang SOAP at saka ang ATI. Again, dun din po sa Regular na yan. Regular na po yun. Oo. Maganda tong January 18 natin, si Ronald Costales. He's the 2012 Gawad Saka Awardee for Organic Agriculture. Yan, marami silang matutunan doon, lalo. Okay? At, wala na? Okay, tayo magpapaalam na. Talagang sana po ay nabigyan namin kayo ng lalong magandang impormasyon hinggil sa pagsasaka dito po sa programang Happy Morning na kung saan ay nakipagtulungan nga po ang ATI at ang SOOP para po sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Maraming po. salamat. Happy morning. Happy morning. Happy morning. Okay, ang inyong lingkod po magpapaalam na rin. Miss Horizon Chaser ng bansa, happy morning. Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all. Sana makarating ka bukas. At saka yung January 18, organic farming. Hindi yan organic, hindi. Ay, di ba? Balansyado naman dapat ang buhay.